Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Gamhanan ka Ginoo, ug takos king daygon ang imong gahom dili gid matugkad. Ikaw ang nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa mga tubig nga bisan pa ni ana. Ikaw nahigugma sa imong mga linalang. Good morning Toledo, good morning Philippines, good morning world. No, maayong buntag kapaglaom. Adlaw karon nga Martes mga kapaglaom. Ana kita karon sa atuang programa sa pagtuon sa atong morning devotional. Ako si Kapaglaom Eli o ako inyong makauban sulod sa 30 ka minutos sa pagsaysay sa ato ang mapagtulunan karong buntaga. Unas tanan akong gipanimbayan ako mga kabataan na kanunay nga nagapaminaw sa tuwang istasyon sa Abidjoma, si Shani Ben, Dolce Lady Vanessa, Ronnie Joyce, and Dane Princess. O akong kauban karon nga nagmanage sa technical portion of our operation, Kapaglaom Lawrence. Good morning dia Kapaglaom Lawrence. No? O ako po gitimbaya si Kapaglaom J. Joseph D. uban ni Ma'am Laila D. Gabriel Lyra, Kapaglaom Joel Carmelotes and family, Pardelio, Panimalay Mr. Im Gabriel Biscaro, Babrituya and family, Jerson Miao and family, Francis family, Pontenegra family, Castelia, Indino family, Cantalao, Batelo, Igay family, Pires, Salita family, Alipuyo, Alferez, Lodi Gudan and family, Malinaw, Higanti family, Palangi family, Vicente family, Montero, Abiliana family, Mondares, Yongko, Dalok, Igay, Kinaling family, Sabangbang, Yari family, Sasel, Dilao, Ias family, Buktot family, Lidan Wilson, Fernandez family, Apas, LC, Pitugo family, Daguhoy family, Tagalugon, Miralias, Bacolod, Lin, Rylan, Alob, Baterna, Carvelido family, Nadila Mahinay, Tadina, Embahadora family, Brother Benji, Sally, uban sa mga kabataan, ug ang tanan nato nga mga kapaglaom nga maabot sa itong pagsibya dito sa Calatrava Seventh Adventist Church sa Balamban, sa Tuburan, Santa Lucia, Buanoy, Tubigag Manok, Liki, Kandumugdog, Tabalan, ug sa paglaom nato sa Western Cebu District, both North and South, ug atong gikamingawan nga mga kapaglaom o mga kaanib sa Cebu Federation of Seventh-day Adventist Church, no? Ug atong kapaglaom sa tibok kaumhan nga maabot sa itong pagsibya karon. Once again, mga kapaglaom, good morning. Ang ato karong key text mga kapaglaom, ato makita sa Psalms chapter 40 verse 8 mga kapaglaom. Nindot kaya atong key text na gayon. Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios. Yun sa English, I delight to do thy will, O my God. Yeah. Thy law is within my heart. Ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Nindot kayo kapaglaom. So, at this moment, akong gidapit ang atong mga kapaglaom, atong iduko itong mga ulo, alang sa pagampo. Among balaan, gamhanan dalay ko na Diyos sa nakasikitasan sa mga langit, ning matang-matak na Ginoo sa kamuntagon kami, nagaduol kanimo Diyos o nagaday kanimo, na malandong kami sa mga pulong Ginoo, ug unsa mga panalangin nga among nadawat o Dios amo kang gidayeg nini. Doon na kami kapakyasan kanimo Ginoo sa buhat sa pulong na inluoy kami sa tanan namong pagpakasala Ginoo. Sa mga pulong nga di maayo o Dios ug sa mga nahuna nga di maayo. Kami ning kabuntagon nagaduol kanimo tungod kay naghangyo kami sa presensya sa balang espiritu nga mo'y magalamdag kanamo, may magamando kanamo, maghatag kanamo kaalam sa pagsabot sa mga pulong ug sa
pagsabot sa among pagdiskasan karon ng kamuntagon. Tugot o Dios nga doon na kini kahimuan sa pagpalambo sa among relasyon diha kanimo, Dios. Usab akong ginaampo ang mga kapaglaom nga nagapaminaw karon, imong tay tuyo na imong mga bukton ngadto kanila. Ikaw maghatag og kasulbaran or kaayuhan sa ilang gipangbati. Bisan pa man ang ilang mga physical nga panginahanglan, Dios, doon ay mga nagbalatian karon, Ginoo, nay problema sa panlawas. Ginoo, dihuga sila sa imong lanas kaayuhan. Sa ginaampo ang mga kapaglaom nga doon ay problema sa ilang relationship. Naot, Ginoo, nga ikaw maghatag kanila kasing-kasing sa pagkamasinabuton, kabaton sila gugma silang panimalay, ilang mga malas kinabuhi, ilang mga silingan. Basta nang makatawhan nga ilang ikalambigit na imong hapsay ang ilang relasyon, Dios. Ako pong ginaampo, Ginoo, ang mga kapaglaom nga doon ay problema karon sa financial. Napinahanglan na mo, Ginoo, sa material ng mga butang na among magamit sa matag adlaw. Ikaw, Dios, mag-provide nini. Huwag kami nasayod nga ikaw makahatag nini tungod kay ikaw ang Dios nga mag-ilagaran. Usa ka Dios nga puno sa gahom. Anaa ka nimo ang tanan o ikaw ang tag-iyas tanan mga butang o ikaw naghatag sa kaabunda nini. Busa o Dios amo kining ginalauman o ginaklaim. Ikaw ang giuban karon kanamo sa tanan ng mga bulaton. Hinaot o Dios nga kini ang programa magwalampuson kini o maghatag kini inspirasyon sa katawhan ng nagapaminaw karon. Salamat, Ginoo, sa imong pagpatalinghog. Among igatugyan kanimo ang tanan sa ngalan sa ambugtong namong manluluwas. Amen. O humanin ni matahong mga awit, mga kapaglaom, mubalik kita atong pamalandong sa kabuntagon. Bisan pa sa kasakitan nga akong agian, nga buot magalumpag sa akong pagtuo. Kang Jesus, muduol ko, mutuaw kaniya, kingkala, Ginoo, likuna. Likuna, o Ginoo, king mahuyang kala, hangtod matapos kini pagsulay. Kupti ko aga ka sa gamhanan mong kamo, Ginoo, king kala minuna. Kukunya mo abot na ang kalinaw hingpit dito sa tiliran niya nga atong Ginoo. Ito ay kagulanan kung mga pagsulay kay siya ato ng kauban. Likuna, o Ginoo, king mahuyang kung kala, hangtod
Okay, good morning once again mga kapaglaom. Adlaw karong Martes mga kapaglaom, June 4, no? 2024. Nindot dalaygon ang Ginoo mga kapaglaom. We have a very cool morning tungod kay nagaulan-ulan gamay mga kapaglaom, no? So, nausab na po ang dagan sa tong panahon karon tungod kay ang heat index ng kalma na mga kapaglaom. Nalipay tanin na tungod kay nagahatag kini proteksyon usab kanato gikan sa dili maayo nga kahimtang sa atong panlawas. Okay? So, daghan kay mga panghitabo karon sa kalibutan, mga news mga kapaglaom apan atong gidayeg sa matag karon unya atong buhi nga Dios mga kapaglaom, no? So, good morning once again. Og nabati nato ang mensahe sa awit nga nindot kay mga kapaglaom usa ka daw purmas pag-ampo nga awit mga kapaglaom nga nagahangyo sa Dios nga agaka ako kupti ko sa imong mga kamot. Tungod kay didto mga kapaglaom nga sa ihang kung madala kita sa atong buhi nga Dios ngadto sa langit nung puloy-anan mga kapaglaom, kita makabaton nga walay paghilak dito, walay kagulanan, wala na mga problema. Muna nindot kay mga kapaglaom kung magkabasa kita sa pulong sa Ginoo, maka-inspired kita sa mga alawiton nga naghatag antong inspirasyon sa kasing-kasing nakita ang mga buhi mga kapaglaom. Kita karon, no? Duna pagyud ay paglaom mga kapaglaom. Ato lamang itugyan ato magagaling ngadto sa atong buhi nga Dios. To have that hope nga sa langit ng puloy-anan lunlo na kalipay mga kapaglaom. Nice kay message sa atong awit mga kapaglaom. So this morning, atong title mga kapaglaom is we need to respect the gift, call, and purpose of God. Atong irespeto, atong gikinahanglan nga irespeto ang unsa mga kapaglaom, ang gasa, ang tawag, ang tuyo sa Dios sa atong mga kinabuhi. So tulo ni ka aspect mga kapaglaom ng gift, call, and purpose of God. Atong nahisgutan sa una mga kapaglaom, atong miagi pagyud yung mga semana. Gusto na ko itong sumpayan mga kapaglaom ang kinabuhi sa ni Samson mga kapaglaom. So Samson, hinumdumtas ni Samson mga kapaglaom nga nagkaagi din siya og away mga kapaglaom kay he was known to be the strongest man in the Bible. O niya kini Samson bisan siyang strength mga kapaglaom apan doon na po siya weakness. Sama na itong tanan mga kapaglaom, doon na tayo strength and doon na tayo weaknesses mga kapaglaom. Doon na tayo mga kalayahon sa kinabuhi. So Samson was very strong. Lisod siya lopigon in terms of combat, in terms of pakusganay or away mga kapaglaom. In fact, sa miagi atong naghibalaan nga iyang gipatay ang 30 ka tawo sa yano lang ang pamaagi mga kapaglaom. Naghimo siya mga dagko kayong makapalagot sa iyang kalaban nga mao ang mga Palestines, right? So unsa nahitabo ni Samson mga kapaglaom? Tuloy kung imo tanong siya sa Nazarite, doon na siya gift na kapaglaom. He was called by God to be the judge of Israel. So ito pa siya ang magluwas sa Israel. Ang purpose na sa Ginoo niya mga kapaglaom, iya maprotektahan ang Israel mga kapaglaom. So when I look at the story of Samson, it becomes apparent to me that Samson had very little respect for the things of God. Ang usahay diferensya ni Samson mga kapaglaom, tungod siya ang nahuptan nga talento, nahuptan niya nga kusog mga kapaglaom, nahuptan niya nga abilidad or ang iyang sekreto mga kapaglaom, siya nakibalo sa purpose of God, but murag gamay ra kay sa respeto ba sa mga butang nga gipiyal sa Dios kaniya. Ibita mga butang nga gipiyal sa Dios to mga kapaglaom. Say kulang tag respeto ba, no? But actually Samson giubanan jud siya sa Ginoo tungod kay usa siya ka Nazarite. But throughout the story, we see him violating many of the Old Testament commandments. No? So daghan kani gisupak si Samson nga mga sugo sa Ginoo mga kapaglaom. No? So bisan pa sa mga balaod sa panglawas mga kapaglaom, pusgan mo gito Samson, pero doon na siya gisupak nga balaod nga dili gid siya maya mga kapaglaom. No? Kaya sa Leviticus 11, di ba doon na mga butang diha nga makaon gitugot sa Dios o dili makaon pod, mahugaw kini alang kaninyo, di ba? Tumibawaan mo kapaglaom ang baboy usa ni sa mga mahugaw mga butang dili pakaon sa Dios.
mga pasayan, mga lambay, mga kugita, ug uban pa mga hayop magapaglaom, kabayo, dili siya gipakaon sa Dios tungod kay dili siya pikas o kuko unya bisan pa nagpangusap siya. So ang Ginoo dunay specification kini mga pagkaon nga ginadili makapaglaom ug sumala sa description nga bisan pa sa paghikap sa patay nga lawas niini, no? So di ba makapaglaom dunay mga patay nga baboy, patay nga iro. Kita makapaglaom mahugaw ta kung muhikap ta ni bisan sa paghikap sa patay nga lawas. So labi nagkaunon makapaglaom, no? Okay? So in this case, imo makita makapaglaom nga Samson on one occasion hinumdum ta sa sugilanon nga nagibugno siya sa layon unya namatay ang mga layon makapaglaom. Pagkahuman unsa may nahitabo pagbalik niya pag-agi niya gihimo tinang tigmo sa mga agi gani niya nga sugilanon makapaglaom nga atong gidiskasan unya ning ko pagtan-aw niya daghan man dugos dunan may mga putyukan nga ning puyo sa patay nga lawas sa layon makapaglaom niya unsa may gibuhat iya kinigikaon makapaglaom nagdala pa to siya gani, no? So imo makita makapaglaom si Samson way respeto gamay sa mga buta nga iya sa Dios. Ngayon naman nang layon makapaglaom usa na sa mga hayop nga mahugaw, no? Sama sa baboy, tiger, uban pa makapaglaom dili siya makaon. Dili siya makaon o dili siya kalanon makapaglaom. No? Dili siya kalanon nga gitugot sa balaang kasulatan. So si Samson sa number 66 imo makita makapaglaom nga naghimo aning usa ka di maayong butang makapaglaom. Bawo siya nga hugaw kining layon unya ning kuha naman ang siya og dugos dito sa patay nga layon nga bisan sa paghikap unta nini makapaglaom dili unta gayod, no? So we might look at this and think this is a ridiculous law, but God had his reasons. Doon nagyo rason ang Ginoo nga nga ginadili niya. More than likely, it had to be with cleanliness and protecting the entire community from the spread of infectious disease makapaglaom. Tulad ang Ginoo doon na gina kung plano ka na ito lang. Di lang sa ito ang kaluwasan, di lang sa ito ang paginabat. God has a very comprehensive plan for His people, especially for the good health. So kana mga pagkauna gud makapaglaom makaadaot jud taon sa lawas, no? Kung you are allergic kana mga pasayan di gid siya maayo makapaglaom, no? So in this case imo makita nga kini mga butanga gidili ni siya sa Ginoo tungod kay dili siya maayo alang sa atong panglawas makapaglaom. So si Samson medyo ning supak yun makapaglaom, no? So imong makita nga si Samson wala gyoy respeto gamay ra kay respeto sa gift, sa call, sa purpose of God alang niya. Being a Nazarite sa siya kapinili nga tao makapaglaom, di ba? Nga maoy mo dipinsa sa Israel. So the point of the matter is that Samson disregarded the commandments of God. He had little respect for the ways of God. May rin kasi respeto niya kanabitaw niyang kagalingon iyan lang yun na nga unsay masatisfy siya ang kagalingon kanabitaw niyang muna makapaglaom nga ang imuhang pagbuot rin matuman ba because of his strength murag igipahimuslan nga doon na siya puwersa, doon na siya salig siya kagalingon makapaglaom. Si Samson hasta ang mga pamaagi sa Ginoo or ways of God sa iyang mga kasubuan iyang gisupak makapaglaom. Ay, inaalam po ito usahay magkapaglaom, di ba? Usahay, malimot ang Diyos naghatag ka na ito, angay nga atong buhaton apan masupak kita magkapaglaom. So this is not the only occasion where Samson disregarded God's commandments. Di lang ito kay mao magkapaglaom. No? When he finally revealed to Delilah the secret of his strength, his long hair, no? And it was a sign that he despised the things of God. Makapaglaom katong buhok ni Samson nga gitagaan o instruction. Actually, ang source sa strength ni Samson makapaglaom dili ang iyang buhok yun.
it was God's power nakapakusog kaniya. Apan gitagaan naman siya instrument pagkapaglaom nga adto i-link tungod kay tagaan og proteksyon nato magkapaglaom, tagaan nato og respeto, tagaan nato og pagtagad ang gift, ang call and purpose of God sa itong mga kinabuhi makapaglaom. So giingnan siya nga dili gini ipasaba, sekreto gini siya nga dili ipaputol ang iyang buhok makapaglaom, di pa ni pahilabtan. So samtang nakiglambigit siya makapaglaom sa usa ka matahom nga babae sa Palestine. Ngayon like si Delilah makapaglaom, makita siya sa Judges chapter 16 verse 5 to 21. Sa dang nalambigit siya ni Delilah makapaglaom, unsa man hitabo si Samson, doon na siya weakness sa babae magkapaglaom, o niya nagplano ang mga Palestine nga unsa patyon din nila Samson tungkol kay hazard kay Samson sa mga Palestine magkapaglaom, no? Kaya siguro sa una kung mo makita magunitan ka Samson, ilabay ra ka magkapaglaom. So in this case, Judges chapter 16 verses 5 to 21, dito gigamit si Delilah makapaglaom nga unsa instrument sa mga Palestines nga unsa aron mapatay nila si Samson makapaglaom. Ilang gisuhulan, no? Si Delilah nagparayag ni Samson, si Samson murag nadugay nadutlan jud ni Delilah, na in love gid siguro to si Delilah maayo makapaglaom. Unsa man hitabo? Iyang gi-try pod og trick si Delilah. Pagpangutanan niya, unsa man gyud mo secret Samson nganong kusgan man kayo. Unsa man kana unsa may buhato na nako nimo or sa ubang mga tao aron mawala ang imong kusog. Na si Samson ning medyo nangilad siya ni Delilah pod, ning trick pod siya makapaglaom sa verse 7. Ingon siya nga kanang 16 verse 7 makapaglaom ingon, kung hiktan ko og green nga mga balagon, green nga mga hikot magkapaglaom, dili ko muwala akong kusog. O ba? Pagkadungogan ng Delilah, ning kontak siya sa mga Palestines, o ilang yadto Samson magkapaglaom. O ilaw ang tandakpon, Samson, ingon po Delilah nga, pagmata Samson, perdali, na ay mga Palestihanon. Matod pa sugilanon magkapaglaom, gibugto lang ni Samson sama sa mga hilo nga nasunog sa kayo magkapaglaom ang maong mga lunhaw kaayo nga balagon magkapaglaom. Unsay nahitabo pagkasunod? Aning reklamo dayon Delilah, ikaw ba imo lang jud kong binuangan ha? Imo lang jud kong tinuntuhan Samson ha? Wa jud ka ma in love nako kay di ka motug-an ako sa imong sekreto ba? So unsay nahitabo problem? Palingog-lingog po si Samson, kamao po siya palingog-lingog kapaglaom. Pero iya nang gianam-anam paghunlos ang iyang sekreto nga itong Delilah makapaglaom. Hangtod nga sa verse 11 makapaglaom, sige na, tugaan ko. Pag verse 11, ingon siya nga, sige, kung inyo kong gapuson sa mga bag-o kay mga pisi nga dago, mawala akong kusog. Moto nga nakatulog na po siguro si Samson, gigapo siya Delilah makapaglaom paghuman. Unsa may nahitabo? Samson, pagmata na ay mga Palestines. Ingon dahil Samson. Ning tihakaw lang siguro Samson makapaglaom, gibugto na po ang mga dagko kay pisi nga bag-o makapaglaom, magigapos kaniya og mura ra kunog hilo makapaglaom, no? Nga nasunog sa kalayo. Inana kasayon niya, inana siya kakusgan makapaglaom si Samson. So unsay nahitabo? Mga bugto kini hilak-hilak na po siguro sa Delilah makapaglaom, ikaw manghingilad jud ka nako, wa jud ka ma-in love nako ba? Imo ra jud kong gibinuangan Samson, no? So sa verse 13 makapaglaom sa Judges chapter 16, iya na pong giusab. Third time yun yung makapaglaom nga iya pong gitrick si Delilah kay nabantayan niya makapaglaom nga kada tug-an niya sa trick. Sukad pa sa permiro na itong sugilan ng makapaglaom. Kini Samson, kibaw siya nga doon ay tuyo nga dautan. Nakasabot yun siya makapaglaom. Pero sa'y ma-overwhelm siya ba? So, iyan na pong gitrek si Delilah. Sa verse 13 sa chapter 16, ingon nga, if thou weavest my hair, no? Pito ka, kanabitaw, sana, kanagi, sinlapid nga buhok. Kung imo sa lapiro na akong buhok, mawala akong kusog. Masinan ka na.
So si Laila pod unsay buhat ni Laila makapaglaom, iyang gipakatulog siguro Samson o iyang sulapid ang buhok. Ito jud ka wave. So klaro na kay ito nga ang mga butang nga iyang gitug-an ni Delilah i-reveal yun nila o ilang himuan yung pamaagi nga madaot si Samson uban sa mga kasusyo niya nga mga Palestines. So pag human, iyan na pagipukaw Samson na mga Palestines. So unsa may tubag ni Samson? Pag duol nila, gipanglabay rin lang Samson makapaglaom, no? Kay kusgan gihapon kayo. Tungod kay dili tumao ang iyang sekreto. So nakabantay si Samson nga dunay daotang tuyo si Delilah but ambot ni si Samson makapaglaom na nabihag mo siya na dugay sa diha makapaglaom nga nimugos yung maayos Delilah nga patug-anon siya siyang sekreto. Unsay sekreto siyang kusog, unsay sekreto nga nung grabe siya kakusgan, di man gyud mao nga hiktan siya makapaglaom, di pod pwede nga sa lapiron. Unsa man gyud ang imong sekreto? Looy kay Samson sa verse 16 makapaglaom siya na i-describe diri makapaglaom baka ang iyang kalag nasubo sa kamatayon. Grabe kayo. No? Ang term diri makapaglaom ba, ang iyang kalag nasubo sa kamatayon. Iyang gitugan makapaglaom nga sige, amugos man jud kayo nako. Gusto sir kang mamatay ko. No? Magnana makapaglaom ba? Iyang akong ulo wa pay labahan nga nakaduot na ini. Wa pa ni maputli akong buhok kay ay ama Nazarite pinili ko sa Ginoo. So usa ka gift sa kakol gipahibalo dito niya ang iyang sekreto makapaglaom. Sometimes inana ta ka kumpiyansa nga atong full makapaglaom, atong allegiance ba. Kanatong allegiance bitaw nga ang kinatibukan ato lang gitugyan ngadto sa mga tao nga dunay dili maayon tuyo kanato bisan sa kaaway sa Ginoo makapaglaom, atong ihatag nga ato ang pagsalig kayo. So unsay nitabo makapaglaom? Pag human niyag tug-an nga kung putla ng iyang buhok, kung upawan siya makapaglaom unsa? Unsay mahitabo? Mawala ang iyang kusog. Unyang verse 16 ba? Dinhidyo ko pastila, no? Sa may giingon diri ang iyang kalag nasubo sa kamatayon. Kana bitaw kasubo nga murag gadala nagkamatayon makapaglaom, no? So imo makita even though we're under the covenant makapaglaom, it is still wise for us to consider this lesson from Samson just because we are under grace, no? Doesn't mean we can disregard the law of God. Therefore the law of God makapaglaom ang balaod sa Dios makapaglaom ug ang grasya dili gyud na pwede magbulag makapaglaom. Bisan makita nimo sa mercy seat dito sa tabernakulo sa langit, nagtapad yun na makapaglaom, di na magbulag. So ingon ang Mateo dili ang tanan, ingon ang Mateo 7:21 dili ang tanan nga nagatawag kanang Ginoo unsa makasulod sing hiren apan kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa kamamahan. And what is the will of the Father? Mao to tong key text makapaglaom sa Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God. Ingon si David, akong gikalipay o Dios ang pagbuhat sa imong kabubuton o ang imong balaod anias akong kasing-kasing. So to love God makapaglaom atong buhaton ang iyang kabubuton. But Samson makapaglaom gikomedyahan niya, no? In fact daghan kay mga istorya sa Biblia makapaglaom nga naghisgot nga ang mga butang nagitugyan kanato sa Ginoo makapaglaom ato iyang gikomedyahan ba, ato lang wa nato tagaay kay respeto, no? Usa sa another story makapaglaom sa Daniel 5 kato si Belshazzar makapaglaom unsa may gibuhat ni Belshazzar, nangimbitar siya ginom-inom unya paghuman iyang gipakuha ang mga bulawan nga mga ilimnan nga dito sa simbahan sa Israel nga kinuha siyang amahan nga si Nebukadnezar makapaglaom. Ug unsay ang gibuhat, ilang gitagayan, ilang giinuman, naghubog-hubog sila gamit sa mga gamit dito sa simbahan sa Israel makapaglaom nga kinuha ni Nebukadnezar. Unsay nahitabo makapaglaom sa diha nga ni ilang gibugal-bugalan ang mga balaan ng mga butang makapaglaom. Nakita na lang ni Belshazzar nga dunay kamot nga milutaw dito sa bungbong ug unya
nagsuot mini tikel o parcel. So unsa ko nang makapaglaom? Matod pa sa sugilanon makapaglaom sa chapter 5 of Daniel, unsa may nahitabo? Nagkurog si Belshazzar makapaglaom. Nagpingki ang iyang tuhod kay nakakita siya kamot. Siya nang kamotra imong makitaan sa bungbong nga nagsulat makapaglaom. Di na basta-basta, no? Uyaw kayo nga talan-aon. Nga gisulat dito nga karon na lang kutob mong gingharian. Di na lang kutob kay igatugya na ka sa Medo Persia makapaglaom. Nakulangan ka, no? So kini mga bala ang mga butang ato ang mga tithes makapaglaom, kining adlaw ipapahulay at mga balaan kining iya sa Ginoo ato kining tagaan og respeto makapaglaom. This is a gift for us. Kini bitaw adlaw pahulay sa kini pagkapahulay. That is a gift kung ikaw makapahulay. And this is the call, and this is the purpose of God nga ato siyang simbahon ng adlaw na kita magadalas ng mga halad o ikapulo makapaglaom ug ang tanan ng mga balaan nga mga butang nga iya sa Dios, we need to give respect, no? Tungod kay unsa siya makapaglaom, gasa siya kato kini mga talento kini ato ang pagkatinawag makapaglaom atong pagmagbubuhat gihatag ni Ginoo nato because He has purpose for us. Ang ato makapaglaom nga magaday ta sa atong buhi nga Dios, magbuhat ta siyang bulaton, magkinabuhi ta sama sa kinabuhi ni Ginoong Hesus makapaglaom. Wala na kita igong oras makapaglaom, nahutdan kita nini. Ako siguro timbayaon ang tanan nga naga paminaw karon ning kabuntagon makapaglaom. Okay, Brother Zek Batumaliki Carbilido, good morning diha. Paglaom, no? Okay. So, Ma'am Ayan Barito, good morning. Good morning diha, Ma'am Ayan. God bless nimo, no? Praise God. Congratulations din nimo, Ma'am, sa imong mga kabataan. Ma'am Fiba Kalian, good morning diha. Okay. Paglaom Nard Salig, Brother Rosalita, good morning. Kinsa pa nimo kapaglaom atong kapaglaom nga nagapaminaw karon, no? And everyone. Ang Ginoo mag-auban ka nato to Ma'am Ani Carmelutes, si Ma'am Dayan Sulatsi, uban sa inyong panimalay. God bless ka ninyo, Ma'am, ug sa tanan magkapaglaom nga maabot sa tong pagsibya. Good morning once again. Kini si kapaglaom iling nga magaingon ang Dios ng pagkinabuhi mudangat sa kaluwasan gikan ni Kristo Jesus ug atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Sa nahabilin nga magutlo sa tong parag-uban karon nga kabuntagon atong pasalamatan ang unas tanan ang Dios nga magbubuhat sa langit o sa yuta nga naghatag ka nato kay gayunan oportunidad sa paghimo niining atong programa. On behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Vision Conference President Kapaglaom Charles Nogra, our Central Vision Conference Communication Director Kapaglaom Lillard Arangues, our Station Manager Kapaglaom Efren Ortega, o nga ato ang Production Manager Kapaglaom Murphy Clavis Kapaglaom. Sa tanang mga magkugihong missionary, uban sa kong kauban karon si Kapaglaom Lawrence. Thank you, Brother Lawrence. Ug sa tanang mga media missionaries, ug sa tanang mga kapaglaom sa inyong magkanunayong pagsuportar sa atong station. No? Dalaygon ang Ginoo mga kapaglaom. Ako ka magidapit sa pagbuko sa inyong mga ulo alas pagampo. Among balaan gamhanan dalaygon na Dios sa nakasikitasan sa mga langit. Salamat Ginoo sa mga pulong manatunan o Dios. Nga makabaton kami respeto Ginoo sa imong mga gasa kanamo, sa imong tawag kanamo, ug sa imong mga katuyuan sa among kinabuhi o Dios. Among masubitir, among makagalingon nga kanimo. Ako pusong gidampo Dios ang tanan ng mga kapaglaom nga nagapaminaw karon. Bendisyon ni ang among mga mahal sa kinabuhi, among mga kabataan, magmalampuson sila o Dios. Magmaalamon sila o magkabaton sila sa kinabuhi Dios nun. Tudloy kami Ginoo sa pagrespeto sa mga butang nga balaan sama sa adlaw nga ipapahulay. Sama o Diyos sa mga halad ng kapulo ug sa akong pagsimba kanimo Ginoo. Itugot nga kanunay ang balang espiritu may magamando kanamo. Sa mensahe si Ma'am Barito, uban siyang panimalay, ikaw magapakamay kaniya Diyos. Ikaw magagiya kaniya uban sa iyang pikas kinabuhi sa pag-amuma sa ilang panimalay. Ug sa tanan ng mga kapaglaom nga nagapaminaw karon, usaha kami pag-alima, dasiga ug diguna ang pagtuo nga hantod sa ang pagbalik o Dios. Walay usa-unta nga mawala ka namo, makapuyo kami ng langit ang gitagana alang sa mga mataram. Salamat o Diyos sa iyong pagpatalingog, among itutugyan kanimo ang tanan sa aling sus nga among bugto manaluwas. Amen. Og samtang kami magpadayon sa pagsilbiya sa mensahe sa paglaom,
nga si Ginoong Jesucristo mubalik. God bless and good morning. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.